Okay, simulan natin ang explainer na ito sa isang nakakagulat na trivia na madalas nating ma-overlook. Alam nyo ba, na bago pa man magkaroon ng mga formal na probinsya sa buong Luzon, nauna ang Pampanga noong Disyembre ng taong 1571? Pamilyar tayong lahat sa lugar na ito, syempre. Pero ngayon, huhukayin natin yung mga nakatagong kwento at malalalim na detalye madalas ma-miss sa mga karaniwang textbook. Tara, at himayin natin ang mga detalye mula sa ating mga sanggunian para madiskubre ang totoong kasaysayan sa likod ng isa sa mga pinakasikat na probinsya sa bansa. Pag narinig nyo yung salitang Pampanga, sigurado akong may mga pamilyar na imahe na agad pumapasok sa isip nyo. Baka yung mga naglalakihan at makukulay na parol ng San Fernando tuwing Pasko? O kaya naman yung paborito nating malutong at napakasarap na sisig. Nandyan din yung kilalang imahe ng mga Kapampangan bilang mga taong matatatag at madidiskarte. Ito yung modernong mukha ng probinsya. Pero para sa usapan natin ngayon, kalimutan muna natin saglit yung mga sementadong kalsada at mga naglalakihang mall. Babalik tayo sa panahon kung kailan ang mismong kalikasan ang nagdidikta ng pamumuhay. Kasi ang malaking tanong natin na yon, saan nga ba talaga nanggaling yung pangalang Pampanga? Hindi naman ito basta-bastang salita na inimbento lang at pinulot sa kung saan. Ang sagot dito, literal na magbabalik sa atin sa nakaraan para tuklasin yung mismong pinag-ugatan ng pagkakakilanlan nila matagal na panahon bago pa man sila naging sentro ng komersyo. Ito yung sentral na misteryo ng ating pagsusuri ngayon. Unang bahagi, ang buhay sa tabi ng ilog. Para tunay nating mag-gets yung kwento sa likod ng pangalan, kailangan muna nating intindihin kung paano namuhay yung mga sinuunang tao rito bago pa man dumating ang mga Kastila. Simple lang ang buhay noon at lahat ng ginagawa nila araw-araw ay umiikot sa isang higanting anyong tubig, ang sikat na Rio Grande de Pampanga. Ito talaga yung lifeblood o pangunahing daluyan ng buhay nila. Dito sila kumukuha ng isda, patubig sa pananim, at higit sa lahat, ito yung literal na highway nila noon para magkalakal sa iba't ibang pamayanan. Sa paligid mismo ng ilog na ito, lumago ang buong sibilisasyon nila. Ngayon, ito yung nakakabilib. Pansinin nyo yung original na salita mula sa sarili nilang wika. Ang terminong pangpang o pampang ay ang mismong salita na ginagamit para i-describe ang gilid ng ilog. Ang mga sinaunang tao rito, hindi sila nakilala dahil sa isang makapangyarihang dato o dahil sa Diyos ng tribo nila. Nakilala sila batay mismo sa hiyographiya kung saan sila nakatira. Napaka-humble ng ganitong uri ng pagpapangalan, di ba? Ipinapakita nito na ang kalikasan mismo ang naging literal na pangalan at pagkakakilanlan ng buong komunidad nila. Pangalawang bahagi, ang pagdating ng mga Espanyol. So, nagbago ang ihip ng hangin nang dumating ang mga dayuhan. Bago ang 1571, tahimik at patuloy lang na umuunlad ang mga pamayanan sa tabi ng Rio Grande. Pero nang dumating yung ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571, nakita nila itong mga komunidad na sobrang lalim ng koneksyon sa ilog. Mula doon, ang bilis na ng mga pangyayari. Sa loob lang ng ilang buwan, pagsapit ng Disyembre ng taon ding iyon, formal nilang inorganisa at itinatag ang kauna-unahang probinsya sa buong Luzon. Ito yung opisyal na pagsilang ng bagong political structure sa mga sinaunang pamayanan sa tabing ilog. Pero teka, paano ba natin nakuha yung kasalukuyang spelling at bigkas ng Pampanga? Sa halip na palitan ng pangalan ng isang santo o lugar sa Espanya, inangkop ng mga dayuhan yung mismong katutubong salita natin. Ginamit nila yung lokal na salitang ugat na pangpang. Tapos, dinagdagan nila ng Espanyol na artikulong la at nilagyan ng hulaping a sa dulo para mas bumagay sa sarili nilang gramatika. Ang kinalabasan, La Pampanga. Galing, di ba? Isa itong perpektong halimbawa kung paano nagsanib ang sinaunang heograpiya natin at ang impluwensya ng kolonyal na wika. Ikatlong bahagi, kung paano hinuhubog ng heograpiya ang pagkakakilanlan. Ang maganda rito, yung makasaysayang pagsasanib ng wika na ito ay hindi lang naiwan sa mga lumang libro. Dala-dala natin siya hanggang ngayon. May malinaw na pagkakaiba kung paano natin ginagamit ang mga salitang ito. Yung Pampanga, ginagamit natin yan para tukuyin yung mismong physical na lugar o probinsya, pero yung Kapampangan, yan naman yung tawag natin sa mga tao, sa kultura nila at sa buong identity nila. Pero ang gusto kong ma-realize nyo rito, lugar man yan o tao, pareho silang nakaugat dun sa isang simpleng konsepto, yung buhay na nakasandig sa tubig ng ilog. Kasi isipin nyo to, sa tuwing binibigkas natin ang salitang Kapampangan, hindi mo lang tinatawag ang isang tao mula sa isang probinsya.
Literal na sinasabi mo ang isang sinaunang parirala na ang ibig sabihin ay ang taong nagmula sa pampang ng ilog. Napakagandang isipin, di ba? Ibig sabihin, sa tuwing tinatawag ng mga taga-Pampanga ang sarili nila bilang mga Kapampangan, bit-bit nila at buong pagmamalaki nilang sinasambit yung mismong natural na kasaysayan ng lugar nila. Pinapakita lang nitong etymological na kwentong ito na ang mga pangalan ng mga probinsya at bayan natin ay hindi lang mga random na salita sa mapa na pinapasaulo sa atin sa sibika. Sila ay mga buhay na kapsula ng panahon. Mga patunay ito ng kung anong uri ng kalikasan ang unang nagpakain at bumuay sa mga ninuno natin. Isang napakatibay na tulay na nagdudugtong sa kultura natin at sa inang kalikasan. Habang tinatapos natin itong explainer, isang malaking kaisipan ang gusto kong iwan sa inyo. Napakalinaw kung paanong inuukit at hinuhubog ng heograpiya ang kaluluwa ng isang lugar. Ngayong alam na natin yung katubigang pinagmula ng Pampanga, tanungin niyo naman ang sarili niyo, ano kaya ang mga nakatagong kwento at misteryo sa likod ng pangalan ng mismong probinsya ninyo? I-share niyo naman sa amin ang mga kwento niyo. Hanggang sa muli nating paghimay ng mga nakamamanghang kasaysayan ng ating nakaraan, maraming salamat sa pagsama sa explainer na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.